Good morning guys. Yan. Nandito tayo ngayon sa Vertis kung saan ako na naman, syempre, ang naghahari, pinaka-pogi dito sa Vertis. Yeah, bye-bye. At tayo ay maraming gawa. Pag maraming gawa, mabisa. Sige. Yan guys, so yung dating daan sa may gilid ng Pasig River. Hindi na pala nadadaanan to, yung papuntang post office, yung sa likod ng post office. Oh. Kala ko nadadaanan pa siya kasi bala ko sana pumunta roon sa may post office. Eh dyan yung pinakadaan. Eh wala na pala, ang lalim pala ng tubig na dyan. Yung pinapantasya nyo nasa akin na. Ano guys? Yung pinapantasya nyo nasa akin na. Isang magandang araw sa inyo mga guys and girls. At tulad nga palagi ng sinasabi ko, gawin nating positibo ang ating bawat araw. At wag nating gawin syempre negatibo at pangit yun, toxic yun. At syempre gawin nating kapaki-pakinabang. At eto nga ang aking anak ay aking kabanding ngayong umaga. Habang ako ay nagkakape with pandesal, ay okay na yung tuwing umaga sa akin dahil hindi tayo na masyadong naglo-load kapag umaga o kumakain ng kanin dahil masama yun sa kalusugan. Kaunti lang, ayos na yun. At ngayon nga pala ay papunta na naman ako sa airport at mayroon na naman akong ipapadala dyan. At sa ngayon ay dito ako dumaan sa may Osmeña dahil kapag medyo tanghali na kasi ako umalis, pag dumaan ako sa EDSA, pangit ng dumaan, ayaw kong magbaka sakali dahil maraming beses na ako nagbaka sakali sa EDSA. Ayun, at ako'y nabigo. At maraming beses na talaga akong nagbaka sakali at nagkamali dyan sa EDSA talaga na yan. Talagang napaka-worst kapag halos, kapag tanghali ka na talagang dumaan dyan o yung pinaka-rush hour, ay talagang bugbugan o di ka ng labanan dyan sa EDSA, parang nakikipag laban ka sa digmaan din dyan. Kumbaga, kapag ikaw ay nagmumotor, talagang mararanasan mo yung pinakadigmaan. Kung gusto mo ng digmaan dyan, ay sa EDSA ka dumaan, ay talagang mapapalabang ka. At kung titignan nyo naman ang daan, tignan nyo guys, diba? Hindi ako nagkamali sa aking desisyon sapagkat napakaluwag dito sa may Osmeña. Ito ay dadaanan yung Makati, sa pinakagilid din ng Makati. Parang dumaan ka lang na ito sa kalagitnaan ng Rojas Boulevard at ang EDSA. Ito yung Osmeña, ito yung kalagitnaan ng Rojas Boulevard at yung EDSA. At ayun nga, sa kasamaang palad, hindi natuloy ang ating pagpapadala sa airport sapagkat tinawagan ako ng aking sir na bumalik ka muna at mayroon kang isasabay dito sa airport. At mayroon nga pala siya dito sa aking pinadaanan sa may Makati at may pipick upin daw ako dito na kung ano. Naghanap na nga ako dito sa Kalayaan Avenue raw ako pupunta. At yung palang Kalayaan Avenue ay mahaba pala yan. At hanggang doon yan sa may pagtawid ng EDSA. At dito ako unang naghanap sa may bandang loob ng Makati. Dito sa may yung pinaka-start ng Kalayaan. Alam nyo na yun. Yung mga nagmomotor, alam nyo yung Kalayaan, yung pinaka-start sa may Chino Roses yun. Yung start doon. At doon nga, wala pala doon at nandun sa kabila ng EDSA sa may bandang Sembo yung yung part ng Taguig na, yung malapit yung pinaka-boundary ng Taguig at Makati. At ang ginawa ko nga niyan, nag-umpisa ako sa Chino Roses dahil ang alam kong Kalayaan ay umpisa sa Chino Roses. Yung pinaka-corner ng Chino Roses at dadaanan mo yung pinaka-gilid ng City Hall at yung ano ba yun? Yung South Cemetery ba dyan? Yung cementerio sa may Makati. Yan yung Kalayaan. At binaybay ko hanggang doon sa may JP Rizal, hanggang sa nakatawid ako ng Guadalupe. Doon pala yun sa may boundary ng Taguig at Makati. At eto na nga, bumalik muna ako sa aming trabaho. At nakikita ko na naman sila ay pinaglalaban at pinagtsatsagaan yung mga ayaw maglaban ng mga gagamba ng aking mga katrabaho. Ayan, kung makikita nyo, ginigising nila ng ginigising yung mga gagamba. At ang nangyayari ay gumagalaw lang sila ng kaunti tapos tutulog na naman. Ano ba namang nangyari dito sa aming mga gagamba?
Siguro ay talagang na-stress ito sa pasensya na kayo sa aking mga sinasabi at tuloy-tuloy lang kasi to at walang cut. At minsan kinakat ko rin naman kasi napakahirap talaga mag voice recording kapag tuloy-tuloy. At ayan na nga, dahil sa matalino si Elvis o si Master Elvis ay may naisipan siya. Ting! Pumasok sa kanyang isip. Ayaw nyo maglaban ha? Ilagay natin sa mangkok. Ewan ko lang kung hindi maglaban-laban yung mga yan. At epektibo ang naisip ni Master. Talagang naglaban sila at nagpapatayan pa. Dahil yung iba ay malalaki lugi yung mga maliliit. Kapag nakatisan ka, ay talagang todas ka na. At yan nga, di ba nakikita nyo ay talagang epektibo yung naisipan ni Albert Elvis o si Einstein Elvis. Napakatalino ng tao na yan, di ba? Kung makikita nyo, nilagay ba naman sa mangkok? Ewan ko na lang kung hindi maglaban-laban yan dahil madulas, hindi sila makakaakyat dyan. At kinagabihan nga guys, ay may lakad pa ako. At ito ay sa Show Boulevard at nag-deliver pa ako dyan. Yun nga, pati yung naudlot na airport ay talagang lalakarin ko pa dyan. Dahil hindi pwedeng hindi maipadala yan ng araw na yan. Dahil nga kailangan na nung mga doktor sa probinsya na kailangan na may testing o maisukat doon sa mga client nila. Kaya kailangan kong ipadala. At eto na nga, nasa airport na ako, gabing-gabi na yan. Siguro mga alas 8 na ako nakarating dyan na pasado. At napakaraming pila nung time na yan. Kaya inabot ako talaga ng 8-8 dyan dahil 8-8 o 7-7. Napunta na tayo kay KR ni Baron. 7-7. 7-7 bago mag-8-8. 7-7. 7-7. 7-7 bago mag-8-8. Ayun o, di ba? Good vibe lang. At ayan nga, tulad ng unang proseso ay dadaan tayo sa guard para mag-logbook bago tayo makapasok at makapag-pa-inspect doon sa ating mga dyan, yung inspector dyan na mga minsan babae, minsan lalaki ang mga inspector dyan. At pagkatapos nyan, syempre ayan, pag na-x-ray na, ay dito ka na, mag-aantay ka na ng pinakamatagal. Dito talaga ang pinakamatagal sa loob nito. Dahil mag-aantay ka ng numero mo para matawag. At ayan nga, kinabukasan ay nandito na naman ako. Bumalik ako sa Maynila. At gusto ko sanang dumaan sa may post office, yung nasunog ba na post office. Dahil gusto kong yung klarong kuha, yung malaking kuha ng camera. Gusto ko talaga siyang kuhaan kung ano ba talaga ang nangyari dun sa post office na nasunog. At dito yung pinaka natatandaan kong daanan dito sa may likod, yung sa may gilid ng Pasig. Ay ito na guys ang bumungad sa akin, mga kangkungan. Hindi ko alam ba't nagkaganyan na yung daan na yan dyan at may mga nakatira ng mga yung palaboy. Dito sila nakatira sa may gilid ng Pasig. Bakit nagkagano na yung daan na yan? Ay napakaganda dati niyan. Hindi na pala madadaanan yan dahil may mga tubig na at mga water lily at mga kangkong na. Tinamnan na ng mga taga dyan ng mga kangkong. May mga nakatira na ng mga palaboy dyan sa may gilid. Anong nangyari dyan sa Maynila? Bakit nagkaganyan na yan? Gising! At sana maayos na yung pinakadaan na yan dahil yan ay pinaka-heritage din yung daanan na yan sa likod ng Intramuros ang tagos din yan. Napakahalagang daanan yan guys, yung yung gilid na yan. Dahil tumatagos yan sa Jones Bridge papuntang sa sa may pinaka-Intramuros at napakabilis diyan kapag diyan ka dadaan dahil dati kong daanan yung lugar na yan. At nandito na nga pala ako sa aking first drop dito sa may Malate. Ipapareceive ko na ang aking daladala. At ayun nga, nalulungkot talaga ako dahil nakakalungkot na isipin dahil yung mga heritage na mga dating mga daanan o mga dating mga yung bang post office katulad no nakakapanghinayang na nasunog na tapos yung pinakadaanan doon sa gilid ng Pasig hindi na pala madaanan yung puro kangkungan na lang yung nadatnan ko. At sana ay magawa ng paraan ng pamahalaan ng Maynila yung napabayaan na daan na yon. At ito nga, dumiretso na ako sa may Makati, sa may Pablo Campo dahil malapit lang naman to sa may Malate. Tatawid ka lang
ng Osmeña. May pinick up ako dyan. At eto nga, balik na naman tayo sa ang aking paboritong balik-balikan dahil yun nga, palagi ko naman sinasabi sa inyo na nandito ang main source ng aming gawa. At hindi pwedeng hindi ako pupunta dito sa loob ng isang araw. Talagang halos balik-balik ako dyan. Kung minsan nga 3 beses sa isang araw o nagiging 4 pa. At talagang napakaganda rin naman dito. Kung pupunta ka dito talagang napakalamig at makikita mo pa yan syempre si Miley Cyrus, 'di ba? Tinabihan ko na yung ex ko. Ex ko yan, guys. Dati ko na naging girlfriend yan, kaya do sa mga naging mga naging boyfriend yan, sorry kayo, ako yung nauna diyan. At eto nga pala, sa may Makati ulit tayo. At ito na yung pinakahuling lakad ko sa may Makati. At dahil malapit na uling matapos ang aking video, at syempre magpapasalamat ulit ako sa aking mga manonood at lahat ng aking mga followers. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat. I love you all. At sana kung hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipindot po ang follow button. Salamat.